Ano nga ba ang mangkukulam? Saan ito matatagpuan? Ano ang kapangyarihan nito? At ano ang mga kaya nitong gawin? Anong pinagkaiba nito sa mambabarang? At sino ang mortal na kalaban ng mangkukulam? Pero bago ang lahat, pwede ka bang mag-like, share at subscribe para sa mas madami pang kwento? Mangkukulam ang tawag sa taong nagsasagawa ng ritual para pasakitan o parusahan ang isang tao. Kadalasan ito ay matatagpuan sa mga liblib na probinsya. Ito ay kadalasang nagsasagawa ng mga itim na mahika. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng isang ritual at may mga kagamitan na ginagamit katulad ng manika, voodoo doll, karayom, at dasal sa wikang Latin. May mga taong nagbabayad para isagawa ang isang pangkukulam. Ito'y mga taong may kauaitan at gustong gumanti sa paraan ng kapangyarihang itim. Depende sa kanilang kahilingan kung anong gustong mangyari sa isang tao. Isang halimbawa ay ang pagpapalabas ng mga uod o bulate sa katawan ng isang tao. Kinakailangan ng isang mangkukulam ng kahit na anong bahagi o parte ng katawan ng taong kukulamin. Ang iba naman ay larawan ng biktima. Kadalasan ay buhok ng isang tao dahil ito ang pinakamabilis makuha na hindi niya namamalayan. Ang araw ng pagsasagawa ay tuwing Martes o Biyernes ng hating gabi. Na ang paniwala nila ay mas epektibo ang kulam. May ritual na gagawin ang mangkukulam gamit ang kanyang karayom, manika at pag-aalay ng dasal. Kasabay ang pagtusok sa parte ng katawan ng manika. Bawat tusok ay katumbas na mararamdaman ng taong kinukulam. Uod o bulate ang kadalasan na lumalabas sa katawan ng tao, magsisimulang magsuka at magkasakit ang kinukulam hanggang sa unti-unti siyang namamatay. Ang kulam ay minsan tumatagal ng araw o buwan, kusang nawawala at bumabalik para parusahan ng unti-unti ang isang tao. Ang ibang mangkukulam ay ginagawa ito para protektahan ang kanilang angkan at ari-arian. Ang mangkukulam ay karaniwang nakatira malayo sa karamihan o nasa kagubatan. Ilang sa mga tao, bihirang makisalamuha o makipagkaibigan. Ipinapasa o ipinamamana din ito sa kanilang anak, sa takdang panahon. Ang taong pinapasahan ay dapat na may matinding paniniwala sa kapangyarihang itim. Ang barang ay isang uri ng mahika na sinasabing higit dobleng mas mabagsik kaysa kulam. Ang isang mangkukulam ay walang kapangyarihan laban sa isang mambabarang. Maaari lamang makapaminsala ang isang mangkukulam kung kilala niya ang kanyang biktima, ngunit ang mambabarang ay maaaring magdala ng panganib sa kahit na kanino sa pamamagitan lamang ng paghipo o paghawak nito sa mga bagay na may kinalaman sa taong nais niyang saktan o wasakin. Ito ay gumagamit ng mga insekto sa kanyang ginagawang ritual laban sa isang individual. Kaya nitong palabisan sa katawan ng biktima ang naisin niyang uri ng insekto. O minsan pa ay mga daga o pulaka. Nakakatakot ang mga ito sapagkat hindi kaagad mamamatay ang kanyang biktima. Bagkus ay nakakaranas muna ito ng pananakit ng tiyan at mga nakakakilabot na pangyayari katulad ng paglabas ng insekto sa iba't ibang parte ng butas ng katawan. Kaya ka rin nilang pasakitan sa pamamagitan ng pagtitig lang sa iyo. Albularyo o manggagamot na gumagamit ng tradisyonal na halamang gamot. Ito ang kadalasang kumukontra sa mga kulam at barang. May kakayahan din silang paslangin ng mangkukulam o mambabarang gamit lamang ang pagkontra sa mga ginagawa nitong ritual. Karaniwang sila ang nilalapitan ng mga taong may sakit, kadalasan sa mga malalayong baryo ng Pilipinas. Ang mga modernong kagamitan o malalaking ospital ay bihira sa mga probinsya. Maliliit na klinika ang karaniwang matatagpuan sa rural na pook, ngunit ito ay may kalayuan sa mga baryo o bundok na tinitirhan ng mga mamamayan. Madalas aabutin ng ilang oras bago makarating dito. Ito ay isa sa mga dahilanwang ang mga may sakit ay lumalapit sa albularyo para magpagamot. Ang sakit tulad ng pyle, na engkanto, kinulam, ay karaniwang inilalapit sa albularyo para magpagamot. Ang albularyo ay karaniwang mga matatandang manggagamot sa mga probinsya, ang kanilang kaalaman ay itinuro at nagpapasalin-salin sa kanilang pamilya. Sinasabing ang kanilang panggagamot ay ipinagkaloob sa kanila ng may kapal at binigyan ng pagkakataong tumulong sa kapwa. Ang mga albularyo ay may kanya-kanyang pamamaraan ng panggagamot. Sila ay may kakayahang gamutin ang taong napilayan, sa pamamagitan ng mga halamang gamot tulad ng talampunay, kamangkaw, herbabuena, langis ng niyog, karaniwang itinatapal ito sa bahagi ng pyle, pagkatapos hilutin. Sa probinsya, karaniwang dinadala ang isang may sakit sa albularyo,
kapag ito ay hindi nalunas ng makabagong pamamaraan ng panggagamot. Ang mga nakulam, na engkanto, at iba pang sakit na dulot ng mga masasamang espiritu ay karaniwang nagpapagamot sa mga albularyo. Ang albularyo ay pinaniniwalaang may kakayahang magtaboy ng sumpa ng isang mangkukulam, nabati, sinapian. Kadalasang may isinasagawang ritual o pag-aalay para itaboy ito. Tiwala at paniniwala ang nagtutulak sa kanila para lumapit sa mga albularyo. Ang albularyo ay nanggagamot tuwing Martes at Biyernes. Naniniwala silang mas mabisa at epektibo ang kanilang ritual sa ganitong mga araw. Ang mga albularyo ay hindi tumatanggap ng bayad, maliban na lang kung ang pasyente ay voluntaryong magbibigay ng donasyon pagkatapos ng panggagamot, pagkain man ito o pera. Ganun pa man, kung ayaw nating maagrabyado, huwag rin tayong gumawa ng ikakasama ng loob ng ating kapwa at pilitin natin na maging mabuting tao. Maraming salamat sa panunood.